Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marami sa mga kapatid natin na mga kababaihan na yumakap sa Islam ang dumadaan sa pagsubok. Yes, dumadaan po sa pagsubok. Minsan, pinagbabantaan siya ng kanyang magulang, ng kanyang tatay, ng kanyang nanay, ng kanyang asawa, na keso kukunin ng anak niya, kaysa hindi na siya pauwiin, kaysa ipagtatabuyan siya. So, kailangan po sa kapatid na mga balik Islam ang sabar. Kailangan niyo pong magtiis. Tandaan niyo po, Inna Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ma'as sabirin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama niya po yung mga matiisin. Huwag kang matakot, sister. Kung ipagtabuyan ka, ilayo sa'yo magulang mo, ilayo sa'yo anak mo, tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag sanang maging dahilan ito na magka-Christian ka ulit. Huwag sana maging dahilan yung mga bagay na ito na babalik ka sa pagka-Christian kasi pag namatay ka, wala ka na pag-asa makapasok sa paraiso. Subhanallah. So, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Ano mang iwanan mo para sa Allah? Iwanan mo para sa Allah. At ay papalitan ito ng Allah na mas mainam kaysa nawala sa'yo. Kaya yung mga kapatid natin na mga kababayan na sinusubok na sa kanilang pag-Muslim, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa kanilang kamag-anak, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, hindi na po mawala ito na bibigyan tayo ng Allah ng pagsubok. At ito ay tanda na mahal ka ng Allah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah idha habba abdan ibtala. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag minahal niyang kanyang alipin, bibigyan niya ito ng pagsubok. Kaya habaan po ninyo mga sister ng inyong sabar. Opo, kahit gaano yung pagkamahal ng asawa mo na yan, kung hiwalayan ka niya, siyempre, hindi ka pwede manatili sa kanya. Isa ka na pong Muslim. Nasa ligtas na paniniwala na po kayo. Hawak niyo na po ang susi ng paraiso. Ilayo niya ang anak mo. May karapatan ka pa rin sa anak niyo po. Sa batas ng Pilipinas, may karapatan ka sa anak niyo po. Ipagtabuyan ka ng magulang mo o tatay mo, nanay mo, nangyari na po sa mga nauna noon. Ngayon, ipagsubok na dumarating po sa mga kapatid natin na mga kababayan, kaya habaan po natin ang sabar. At kapalit nito ay malaking gantimpala po. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katotohanan, nagagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala silang mga masabar, silang mga matiisin ng gantimpala na unlimited po. Subhanallah. So, ang biyaya ng Allah hindi mapuputol dahil pagpalayo ng magulang sa iyo, ng asawa mo, ang biyaya mo ay magpapatuloy po yan. Ang biyaya natin ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ang biyaya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano yung pinangako niya sa atin. At hindi ka basta-basta mamamatay hanggat hindi niyo po makukumplito ang biyaya mo. Kaya huwag kang matakot na maputol ang biyaya mo dahil iniwanan ka ng magulang mo, ng tatay mo, ng asawa mo. Subhanallah. Ang biyaya ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasulat na po yan nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. At hindi ka pababayaan ng Allah. Hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ang Allah ay mahabagin. Ang Allah ay maawain. May biyaya na po na naghihintay sa iyo. Yung mga bulag na tao, yung mga wala na po kakain, di nga nila nakikita, di nga nila alam kung saan kukunin ang kanilang kakainin, nakakain pa rin. Ikaw pa kaya na nasa matuwid na religion, yun bang hindi pa nga Muslim yun? Hindi sila Muslim pero nakakakain sila. Ikaw pa kaya ang pababayaan ng Allah? Kaya sa mga balik Islam na nasusubok ng kanilang pamilya, ng kanilang kamag-anak, na pinagtatabuyan o anong pagkikitungo sa kanila, magsabar po kayo. Kung kailangan mong lumayo sa kanila para makapag-focus sa religion mo, ay gawin po ninyo yun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.